Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tuluyan na ngang napasakamay ng mga pulis si Moira sa tulong ni Zoe. Laking pagtataka ni Moira nang pusasan siya ng anak niyang si Zoe. At biglang naglabasan at nagdatingan ang mga pulis na kasabwat ni Zoe. Kasama na rin si RJ, CG at Annalyn. Dahil sa bigla ni Moira sa ginawa ni Zoe, ay nilabas ni Moira kila RJ ang pinakatago-tagong baho ni Zoe, na si Zoe ang pumatay kay Don Pepe. Natakot si Zoe na baka isama siya kay Moira sa kulungan dahil sa revelasyon na inamin ni Moira sa kanila. Ngunit nagkamali si Zoe. Hindi pinaniwalaan ni RJ si Moira. Dinadamay lang raw ni RJ ang anak niyang si Zoe. Kaya niya sinasabi ang mga bagay na yon. Pinilit ni Moira si Zoe na umamin na sa kasalanang ginawa niya kay Don Pepe. Ngunit hindi nagsasalita si Zoe. Kaya pinasama na ni RJ sa mga pulis si Moira. Habang pinapasok si Moira sa mobil ng mga pulis ay nagbanta siya kay Zoe na pagsisisihan niya kung anuman ang pagtatraitor na ginawa niya sa mami niyang si Moira. Lalong-lalo na raw si RJ. Magsisisi rin raw sa huli si RJ dahil nagpakatanga siya at naniwala ulit kay Zoe. Dagdag pa ni Moira na kahit kailan ay wala siyang kapatid. Hindi nagpatalo si Nushiji at sinabi niya rin kay Moira na mas lalong hindi raw tanggap ni Nushiji na naging kapatid niya itong isang kriminal na katulad ni Moira. Kaya mabubulok raw sa kulungan si Moira. Pag-alis ni Moira at ng mga pulis, nag-iyakan sila dahil ramdam nila na nagigilty si Zoe sa pagsuplong niya sa mami niyang si Moira. Pero wag raw isipin ni Zoe na guilty siya dahil ginawa lang raw ni Zoe kung ano ang tama. Dito na nga kinuha ni Zoe ang pagkakataon na manghingi ng tawad sa peking kapatid niya na si Annalyn sa lahat ng kasalanang ginawa niya kay Annalyn. Lalong-lalo na sa lahat ng bintang ni Zoe kay Annalyn. Ganun rin kay RJ. Humingi ng tawad si Zoe dito kay RJ sa lahat ng nagawa niyang kasalanan. Nagsabi si RJ na dahil sa ginawa raw ni Zoe kung ano ang tama ay pinapatawad na siya ni RJ. Natuwa si Zoe sa pagpapatawad sa kanya ng peking ama niya na si RJ. Natatouch naman si Nushiji dahil ganun lang kadali na patawad ni RJ si Zoe kahit maraming nagawang kasalanan si Zoe sa pamilya Tanyag. Sa kabilang banda, isang hindi kilalang grupo ang umambush sa mobil na sinasakyan ni Moira papunta sa presinto. Sa pilitang kinuha ng mga kawatan si Moira mula sa mga pulis. Walang nagawa ang mga pulis sa pagkuha nila kay Moira. Pagdating ng mga pulis sa presinto, nadatnan nila si Josa at si Lynette na nag-aantay sa pagdating ni Moira. Nagtataka si Lynette kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin si Moira sa presinto. Kaya tinapat ng pulis si Lynette. Masamang balita raw dahil inambush ang sinasakyan ni Moira habang papunta sana sa presinto. Kaya nakatakas raw ulit si Moira. Nagimbal si Lynette sa balita ng pulis. Kaya tinawagan agad ni Lynette si RJ at Annalyn para ibalita na nakatakas ulit si Moira. Gulat na gulat si RJ at si Annalyn. Naisip ni Annalyn na baka tinawagan ni Moira ang anak niyang si Zoe. Kaya nag-antay si Annalyn na makarating sa Apex si Zoe para itanong kung may alam sa nangyaring ambush sa sasakyan ni Moira. At kung tumawag na ba si Moira kay Zoe. Dumating na nga si Zoe sa Apex. Sinalubong agad siya ni Annalyn at tinanong kung tumawag na ba sa kanya ang ina niyang si Moira. Sumagot naman agad si Zoe na anong pakialam niya kay Moira. Tinakwil na raw ni Zoe si Moira, kaya wala na raw siyang pakialam kung ano man ang gagawin ni Moira. Wala na raw alam si Zoe
sa ambush na ginawa sa sinasakyan ni Moira. Samantala, habang busy ang lahat sa Apex, isang grupo ng armadong lalaki ang sumugod sa Apex. Yun rin kaya ang grupo na nag-ambush ng sinasakyan ni Moira para makatakas siya. Tinutukan lahat ng tao sa Apex at pinadapa silang lahat. Nagsabi ang mga lalaki na walang kikilos ng masama. Kung hindi ay papatayin silang lahat. May hinahanap lang raw sila na isang tao. Kaya kung ituturo raw nila ito sa mga lalaki, ay makakalaya silang lahat. Nabalot ng takot ang buong Apex dahil sa mga armadong lalaki na sumugod sa kanila. Wala silang alam kung sino ang mga lalaking yon at kung sino ba ang nag-utos sa mga lalaking armado para sugurin sila sa Apex. May hinahalughog ang mga armadong lalaki sa bawat sulok ng ospital nila na parang may hinahanap. May isang armadong lalaki pa na may sinusuksok sa bag niya na kung anong mga bagay. Habang ang isang lalaki naman ay nakatayo lang at nagmamando sa mga lalaking armado na nananakot sa mga nurse-doktor sa Apex. Pinagmamasdan rin niya ang mga tao sa buong Apex at napapangisi habang pinagmamasdan lahat ng tao na takot sa ginagawa nila. Nagimbal rin sa nangyari si Doc Kim. Umiisip ng paraan si Doc Kim kung paano niya maililigtas lahat ng tao sa Apex. Gayong nakikita niya na lahat ng sumugod sa kanila ay may daladalang mga baril. Tiyak na kapag naglaban raw siya ay papatayin siya ng mga ito. Nagtataka tuloy si Doc Kim kung sino kaya at ano kaya ang pakay ng mga armadong lalaki na sumugod bigla sa Apex. May kinalaman kaya ito sa pagkakatakas ni Moira sa kamay ng mga pulis bago pa siya dalhin sa presinto? Kanino kayang mga tauhan ang sumugod at nanggulo sa Apex? Tauhan kaya ni Doc Carlos o tauhan nga nitong si Moira? O di kaya naman ay tauhan nitong si Nushiji? Bago matapos ay napakarami pang twist ang nagaganap sa abot kamay na pangarap. Malalaman nilang lahat na palabas lang ulit lahat ni Zoe ang pagbabait-baitan sa kanilang lahat at kasabwat pa rin nga ni Zoe ang mami niyang si Moira. Kaya maloloko na naman nga ang ating mga bida sa mga kontrabida ng abot kamay na pangarap. Kasama rin kaya si Doc Carlos sa nakatakas sa kamay ng mga pulis? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!